New Luka Doncic 2, highest quality basketball shoes, mabibili lang sa halagang $3,199. I-click lang ang link sa comment section. Si Bronny James ay opisyal ng kinumpirma na kasama siya sa 2024 NBA Draft matapos ang pagpaliban sa NCAA's Early Entry Withdrawal Deadline. Inilabas na ng ESPN ang bagong NBA mock draft na hindi kasama ang mga nag-withdraw at dito ay napili si Bronny ng Golden State Warriors sa ika-52 pick. Walang paliwanag na ibinigay sina Jonathan Givony at Jeremy Woo kung bakit pipiliin ng Warriors si Bronny, pero pasok siya sa profile ng tipo ng player na gusto nila. Ang 19-year-old na si Bronny ay may pambihirang basketball IQ, mahusay sa depensa at may mataas na enerhiya, mga katangiang pinahahalagahan ng Warriors. Madalas na binabanggit ng ahente ni Bronny na si Rich Paul na ang prioridad ay mapunta ang kanyang kliyente sa tamang lugar para sa kanyang pag-unlad. Ang Warriors ay tiyak na isang mahusay na pagpipilian para dito. Magaling ang ginawa nila sa pag-develop kina Brandon Podziemski at Trayce Jackson-Davis, partikular na sa dalawang rookies na patuloy na gumagaling habang nagpapatuloy ang 2023-24 season. Kaya't maaaring magkaroon ng kahulugan para sa parehong panig. Ang isang aspeto sa usapan na ito ay kung ano ang magiging epekto kay LeBron James. Alam natin na sinubukan ng Warriors na i-trade si LeBron para makasama siya kay Stephen Curry bago ang trade deadline noong nakaraang taon. Ayon sa ulat, hindi masyadong interesado si LeBron sa paglipat noong panahong iyon. Magbabago kaya ang pananaw ni LeBron kung ang kanyang anak ay nasa Warriors na? Ang 20-time All-Star ay inaasahang mag-opt-out sa kanyang $51 million player option at muling pipirma sa Los Angeles Lakers. Pero hindi malayong isipin na maaaring maengganyo siya ng Warriors na lumipat sa ganitong sitwasyon. Alam natin na desperado si LeBron na makakuha pa ng mga championship. At kung lilipat siya sa Warriors, malaki ang tsansa nilang manalo ng titulo. Kaya't magiging isang interesante at kapanapanabik na sitwasyon ito kung nandoon si Bronny. Kung tatanggapin niya ito, tanging panahon lamang ang makapagsasabi. Sa ibang balita naman mga kaibigan, ang Dallas Mavericks ay napagtagumpayan ang West Finals laban sa Minnesota Timberwolves. Kinuha ang serye sa 3-1 sa pamamagitan sa dominanteng 124-103 na panalo sa Game 5 noong Biyernes ng araw. Hindi nakakagulat, si Luka Doncic ay pinangalan ng Western Conference Finals MVP at tinanggap ang Magic Johnson Trophy matapos ang kanyang kahangahangang performance sa serye. Si Doncic ay nag-average ng 32.4 points, 9.6 rebounds at 8.4 assists upang itulak ang kanyang koponan sa kanilang unang finals appearance mula noong 2011. Siya ay naging huwaran sa konsistensya sa buong serye at malinaw na siya ang pinakamahusay na player sa court sa lahat ng pagkakataon. Itinakda ni Doncic ang tono sa simula ng serye, nagtala ng 33 points sa isang makitid na panalo sa Game 1. Sinundan niya ito ng isa pang masterclass kung saan siya ay nag-ambag ng 32 points at isang game-winning three-pointer laban sa Defensive Player of the Year na si Rudy Gobert. Sa laban noong Biyernes ng araw, nagtala si Doncic ng 36 points at 10 boards upang tapusin ang serye at umabante sa kanyang unang NBA Finals. Nakapagtala siya ng 20 points sa unang quarter pa lamang at hindi na lumingon pabalik. Si Doncic, na 25-year-old pa lamang, ay nagsisimula ng itatag ang kanyang legacy, ngunit ang pag-abante sa kanyang unang finals ay tila isang kinakailangang hakbang upang simulan ang paglagay sa kanyang pangalan sa mga usapan kasama ang ilan sa mga great. Kung kaya niyang tapusin ang gawain at manalo ng kampyonato, ito ay magiging isa pang milestone na kanyang makukuha. Sa ngayon, naitala na niya ang 2024 scoring champion, 5-time All-NBA First Team, 5-time All-Star, Rookie of the Year at Western Conference Finals MVP sa edad na 25-year-old nang makuha niya ito pagkatapos ng Game 5 laban sa kapwa young NBA talent na si Anthony Edwards. Ngunit ang hahadlang sa kanyang daan ay ang Boston Celtics na pumasok sa playoffs na may pinakamahusay na record sa NBA at madaling dinaanan ang Eastern Conference. Pinangunahan nina Jason Tatum at Jaylen Brown. Ang Celtics ay natalo lang ng 2 laro papunta sa Eastern Conference Finals title.
Marami ang nagsasabi na sina Doncic at ang kanyang co-star na si Kyrie Irving ay ang pinakamagaling na backcourt sa kasaysayan ng NBA. At maaari nilang patunayan ito sa pamamagitan na talunin ang Boston sa finals. Isasagawa ng Boston Celtics ang pagtanggap sa kanilang former star na si Kyrie Irving pabalik sa TD Garden matapos umabante ang Dallas Mavericks sa NBA Finals. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na hindi maganda ang relasyon ng mga tagahanga ng Boston at ni Irving. At may mga nagsasabi pa nga na siya ang kontrabida sa seryeng ito. Pero pinunto ni Celtics head coach Joe Mazzulla na lahat ay maaaring ituring na kontrabida. Hindi ba tayo'y lahat kontrabida sa mata ng iba? Tayong lahat ay kontrabida sa mata ng iba, sabi ni Mazzulla nitong Sabado. Ang second-year coach ay pinuri rin si Irving sa laro nito, na kinikilala ang hamon na dala niya habang maghaharap ang Mavericks at Celtics. Magaling siyang player, marami na siyang nagawang magagandang bagay, sabi ni Mazzulla. Sa tingin ko, kung paano niya dinala ang sarili niya, kung paano siya naglaro ngayong postseason, ay ang isa sa mga nakakatuwang bagay na dapat panoorin at marami siyang nagawang magagandang bagay sa buong karera niya at naglalaro siya ng mahusay. Dapat mo iyong respetuhin at hindi mo dapat balewalain iyon. Kailangan mong maging handa na bantayan siya sa mataas na antas. Naglaro si Irving ng 2 season sa Celtics bago umalis papuntang Brooklyn Nets noong 2019. Ang kanyang pag-iwan ay nagdala ng masamang impresyon sa mga tagahanga. Karamihan ay dahil sa kanyang pangakong muling pipirma sa Boston pagkatapos ng 2018-19 season. Ang magulong pag-alis ni Irving ay nagdulot ng tensyon sa pagitan niya at ng mga tagahanga sa nakalipas na ilang season. Palaging may mga boo mula sa mga tagahanga at ang pagbabalik ni Irving ay hindi madali sa kanya sa tuwing siya ay nasa TD Garden. Pero sa pagsisimula ng NBA Finals sa susunod na linggo, parehong panig ay ang magpo-focus sa kung ano ang dapat gawin sa court habang maghaharap ang Mavs at Celtics sa isang tiyak na magiging kompetitibong serye. Tinalo ng Dallas ang Minnesota Timberwolves sa 5 laro lamang sa Western Conference Finals habang winalis ng Boston ang Indiana Pacers sa Eastern Conference Finals. Ngayon, isang koponan ang makakakuha sa kanilang unang titulo sa mahigit 1 dekada. Tamang-tama ang forma ni Irving sa eksaktong oras at naging perpektong co-star para kay Luka Doncic ngayong postseason. Nag-average siya ng 27 points sa Western Conference Finals at nagtala ng 36 points para tapusin ang serye noong Biyernes. Whether kung yayakapin man ni Irving ang pagiging villain mindset sa finals ay hindi pa malinaw, pero tiyak na wala siyang magiging problema na talunin ng kanyang former team para makuha ang kanyang ikalawang kampyonato. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa serye na ito? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.